Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay Laetare Sunday. Yan po'y Latina. Ang ibig sabihin sa Ingles ay rejoice. Sabi nga po, ito'y halaw dun sa mga katagang rejoice Jerusalem, sa Tagalog magalak Jerusalem. Kumbaga kung ihahalin tulad po natin ito kapag panahon ng Adbyento, meron pong Gaudete Sunday, yan po yung ikatlong linggo ng Adbyento, na ibig din sabihin po'y magalak kasi malapit na ang Pasko. Pag sinabi nating Laetare, magalak, dahil naman malapit na ang Pasko ng pagkabuhay. No, lumampas na po tayo sa kalagitnaan ng panahon ng Koresma. Kaya po ang suot ng mga pari, no, ay yung mga, sabi nga, damit sa misa na kulay rosas, no, o kulay pink, no, para lalong paigtingin, no, itong tema ng galak. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Josue, itong tema ng galak ay ramdam ng bayang Israel. Kasi alam naman po natin pinagdaanan nila nung sila'y naglalakbay patungong lupang pangako. Nung sila'y nandun na sa ilang, nagreklamo pa nga sila sa Diyos, wala silang makain, nagpaulan ng mana, wala silang mainom, yung baston ni Moises, no? Sabi nga, pinalo sa bato, bumukal ng tubig, naghahanap sila ng karne, no? May mga ibon na lumipad, yun ang nagamit nila para sa kanilang pagkain. Pero ngayon, nung nasa sila yung lupang pangako, ay nandiyan na, no? Ay nandun na ang, kumbaga, magandang lupa kung saan sila nagtanim para umusbong ang kanilang aanihin. Kaya ito po yung kwento, no? Nagagalak ang bayang Israel, ang mga tao noon, dahil yung unang ani nila, no, ay kanilang sabi nga, magagamit na. No? Kumbagay, meron na silang makakain mula sa kanilang pagod at mula sa biyaya nga ng lupa, biyaya din ng bunga mula sa Diyos. Sa ikalawang pagbasa, itong galak ay binibigyang diin naman ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga Korinto, dahil sinasabi nga, no, tayo makamakasalanan pero ipinagkasundo na ng Diyos ang mundo sa kanyang sarili. Tayo, pinagkasundo niya sa kanyang sarili. Tayo na makasalanan ay pinatawad niya at kinahabagan at binigyan ng kaligtasan. Di ba? No? At yan ay natatamo natin ngayon. Yung ebanghelyo naman natin ay kwento ng sinasabing talinghaga ng alibughang anak. Alam niyo ba, pag binasa natin yung ebanghelyo ayon kay Lucas, lalo na 15 kabanata, merong 3 talinghaga na nagpapahayag din ng mensahe ng galak ng Diyos. Yung una ay yung talinghaga ng nawalang salapi o barya. No, merong isang babae, no, parang nahulog yung barya o nawawala yung barya, hinanap niya. Kahit marami siyang barya doon, hinanap pa rin niya itong kaisa-isa to. Naku, tuwan-tuwa nung nakita. Ikalawa naman, yung talinghaga ng nawawalang tupa ng isang pastol. Iiwanan niya ang 79 para hanapin yung nawawalang tupa. At nung nakita niya, punong-puno yung galak niya para ibalik sa kawan. Ito naman po yung kwento ng alibughang anak, no? Pwede tayong, sabi nga, no, magnilay tungkol dun sa bunsong anak na suwail, nagtaksil sa kanyang ama, kinuha ang mana, di ba? Kaya nga alibugha, yung mana nilustay sa, sabi nga, masamang gawain, nawala na siya ng kayamanan, nagamit lahat, kaya sabi niya pwede na siyang tratuhing alila, at bumalik sa kanyang ama. Pwede rin natin tignan yung sarili natin dito sa panganay na anak na sabi nga, masama ang loob. Bakit itong bunsong kapatid ay ganun na lang ang trato ng ama?
basta na lang niyakap pabalik at nagpaparty pa, 'di ba? No? Nagpatay pa ng pinatabang guya, no? Kaya nga hindi lang tampo kundi galit sa Ama. Pero siguro ang magandang makita ang larawan ng Diyos dito po sa Ama sa kwento. Ama ng kwento. Sabi nila, ito daw dapat ay tawaging talinghaga ng mapagmahal na Ama. O pwede ding sabihin, talinghaga daw ng alibughang Ama. Kasi pag alibugha, parang masyado kang, sabi nga, maluho at naglustay, kaya makasalanan ka. Pero dito ang Ama, maluho sa pag-ibig. Naglustay ng pag-ibig sa kanyang dalawang anak. At tignan naman natin, di ba? Yung larawan ng Diyos sa Ama, tignan nyo yung Ama sa kwento. Yung kanyang alibughang anak, talagang sa tuwa niya, nung nagbalik loob, sinuutan niya ng singsing para sabihin, anak kita. Binigyan ng sandalyas para sabing malaya ka na makapaglalakad. Sinuutan ng, sabi nga, no, barong, sabi nga ng, na magpapatunay, no, ng kanyang dignidad. Kasi siguro dumating siya doon, talagang walang-wala siya. At yung sayang yan ay pinakita pa dahil nagpatay ng pinatabang guya. Alam nyo ba, pag nagpatay ka noon sa kultura ng mga Hudyo ng pinatabang guya, ito'y piyesta ng isang barangay. Pero, mano mo, isang tahanan lang, pinatabang guya. Talagang makikita mo yung galak ng Ama. Isang malaking selebrasyon. Tapos yung, kita nyo, no, ang ganda ng sinabi niya sa kanyang panganay na anak. Sabi niya, no, nung nagtampo, tinanggap mo yung suwail mong anak. No, sabi nung Ama, hindi naman kita iniwan at lahat ng sa akin ay sa iyo. Diyan mo makikita na mahal pa rin niya yung kanyang panganay na anak. Ang gusto mo lang ay pinatabang guya, ay lahat nga ibibigay ko pa sa iyo. Kung sasabihin mo ay paborito ko tong bunso mong kapatid, di iniwan na kita, pero di ba? Ako'y hindi umalis dito sa tahanan. Ako'y laging kapiling mo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, bakit kailangan nating paglinian, no, ang galak ng Diyos Ama kapag nagbabalik loob ang isang makasalanan? Para makita po ng bawat isa, makita natin na hindi dapat tayo maiwan sa kahihiyan. Maglakas loob po tayo na magpakumbaba. Sabi nga, makita natin na nandiyan ang Diyos nagpapatawad at aakap sa atin. Di ba marami mga pagkakataong ganyan? Isip natin, no? Papatawad pa kaya ako ng Diyos sa lahat ng aking mga kasalanan? No? Kaya nga yung iba, pag pupunta sa kompessionaryo, ang hinahanap na pare, yung bingi. Para hindi na masabi yung mga kasalanan dahil nakakahiya. Sobrang hiya nila sa kanilang sasabihin. Pero hindi na yan tinitignan ng Diyos. Ang mahalaga, hindi binibilang ng Diyos yung dami natin ng kasalanan, kundi kung paano tayo tumayo kapag tayo'y nagkasala at makabangong muli, di ba? Kaya yan ang galak ng Diyos kapag tayo ay nagbalik loob sa Kanya. Hari nawa po, no, sa ating pagpapatuloy ng misa at patuloy ding paglalakbay patungo sa Semana Santa at Pasko ng Pagkabuhay, palagi nating makita na nandyan ang Diyos Ama, no? Naghihintay at ang puso'y nagagalak kapag tayo'y nagbalik loob sa Kanya, nagpakumbaba at sinasabing
Panginoon, aking Ama, no, ako ay nagkasala sa iyo at nais kong makapiling kang muli, nais kong makarating sa iyong kaharian. Amen.